Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Yotems Fishard. And for today's video ay mag-update lang tayo mga gar sa ating fishard, no? Kasi kahapon nga may bumili at pagkatapos niyang siyempre Sabado, no, schedule ng ating pagwa-water change, so hindi na tayo nakapag update after niyang bumili kasi mabisi na tayo sa pagwa-water change, so inabot tayo ng gabi and hindi pa rin natin natapos magpalit ng tubig. So ito na yung update ng ating ginawa kahapon kasi nga sabi ko, di ba, iaangat ko to. So inabot ako ng gabi sa pag-aayos, no, and pag water change ng ibang side lang. So nandito na ngayon yung ating triple layer na to na trapand, no, crate. So binatukan lang natin ng isa. Ayan, kung mapipansin nyo, para tumaas lang ng kaunti at medyo hindi tayo mahirapan, no, pag nag-water change tayo kasi pag masyadong mababa, no, masakit sa bills. Alas man ang buha nga mo, ha? So yan na. So wala na tong laman, no. Ito yung isang lagay natin ng mga babae na MSSBT. So tinanggalan natin yung laman since 7 na lang naman na sila, tapos pinaghalo na lang natin dito. So kung mapapansin nyo, no, ang lalaki ng mga tiyan, no, sisiba kumain ng to be fix. Yan, tapos yung dalawang batch dito, no, ng Santa Claus, sinaising natin, no. Kumbaga pinagsama natin yung mga malalaki at yung maliliit. So nandito yung mga maliliit, so nandun pa sila, no, medyo natatakot pa sila dito sa dulo. Tapos yung mga medyo malalaki nandito din sila. Ayan. So yan na, no. Same pa rin yung ayos, ito lang yung nabago, no, kasi tinanggal natin, tsaka yung dun sa ilalim sinaising natin. Tapos update tayo dito sa ating ABT, no, na yung kakapanganak lang. Medyo ayan, medyo lumobo-lobo na naman yung kanyang tiyan. Sana okay lang siya kasi medyo mahina siya, no. Ayan, siguro tamang busog lang talaga siya. Busog na busog lang siguro, no, ng pinapakain nating Toby Fix. Ayan, hindi na tayo nag-overfeed ng Toby Fix. Kumbaga hanggat kaya lang nilang ubusin yun lang yung nilalagay natin para iwas din, no, sakit. Kasi pagka naglalagay tayo ng Toby Fix na sobra-sobra, may namamatay talaga. Tapos yung atin RDSS, no, dito, ayan, makikita nyo sila mga gar, no, lalaki na ng mga female natin dito, ng mga big mama na sila, 3 piraso. So wala pa silang fry, halos wala pa talaga. So meron pa lang ako nito ay 2 batches pa lang ng fry. Yung unang drop is yung nasa 10 pieces, tapos pangalawang drop, no, nasa 7 pieces kasi nag-drop sila dito tapos hindi ko na nakuha agad, so 7 lang yung natira. Pero napapansin ko medyo malalaki na ng mga tiyan ng ating RDSS dito na female. So malapit-lapit na yan, no? Punit-punit na yung buntot ng ating male. Pero goods lang naman yan kasi breeder lang naman din. Hindi naman kailangan talaga na perfect yung kanyang buntot. So papansin ko, no, medyo malalaki na yung tiyan. Sana mag-drop na ito, no? At medyo masukal naman, hindi naman masyadong aggressive pagkadating sa fry. Itong mga RDSS, hindi naman sila ganun kalakas talaga kumain ng fry nila. Hindi tulad ng mga ABT na pag hindi mo napansin, ubos talaga. Then ito, no, namatay ang isang female natin dito na Santa Claus na non-ribbon. So wala pa ring update dito, no, hindi pa rin malaki yung tiyan at parang hindi ko gusto, no, yung nangyayari dito kasi mailap sila masyado. Hindi ko alam kung paano ko gagawin na hindi sila maging mailap kasi pag nagpapakain, no, hindi nila masyadong pinapansin yung pagkain since mailap nga sila. So parang plano ko na lang tanggalin to, tapos ito na lang ang maiiwan natin, no, na Santa Claus na non-ribbon, no, yung male at saka 3 female ribbon na Santa Claus. Parang ito na lang yung gusto kong ipagpatuloy, no. Tapos ito tatanggalin natin at papalitan natin ng ibang strain. So may nagsuggest sa akin na P-Dirt Koi. May nabibilhan daw ng P-Dirt Koi na 500 lang yung trayo. Parang sa tingin ko, no, tingnan natin. Kasi parang wala, parang malabo ito, oh. Hindi sila na parang hindi magiging Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito. Parang hindi magiging successful ito. Parang nahawaan sila ng sakit nung male na ginamit nating ribbon. Kasi yung male na ribbon, na wala na yun, pinakain na natin sa flower horn kasi hindi naman na maganda yung kanyang lagay. At parang nahawaan niya yung mga female. So ang plano ko, i-discard ko na lang itong mga to and papalitan natin to ng panibagong set ng breeders. Tingin ko siguro yung
yung feeder koi na sinasabi niya kasi maganda daw eh. Pinakita niya sa akin maganda. Big ears tapos kitang-kita yung pagiging platinum ng kanyang feeder koi. So tingnan natin. Siguro mga next week na lang no pag nag-ayos ulit tayo kasi linggo na ngayon and bukas may pasok na naman. Tapos dito sa ating isang set ng ABT, ayan, lalaki na ng mga tiyan. Hindi ko alam kung busog pero parang buntis naman na. Sana mag-drop na no. Yan, tapos yung male, nandun na yung male. Laki ng buntot ng male, grabe. Yan, hindi pa to nagda-drop talaga, no? Hindi pa to nagda-drop na nahuhuli natin. Ayan, laki na ng tiyan, no? Ito, laki na ng tiyan, ayan. Tapos yung isa, nandun din, laki din ng tiyan. Ayan. Sisiba kasi to kumain. Hindi ko alam kung busog lang or buntis na talaga, no? Sana mag-drop na. Tapos ito yung albino waikisi natin, no? Na ano pa ito, nung binili natin, Juby, no, kaya medyo matagal-tagal talaga mag-drop. Yun talaga ang ang downside no ng pagbili ng Juby na breeder kasi medyo matagal talaga mag-drop. So hanggang ngayon di pa rin yung nagda-drop yung meron tayong tatlong female, no, meron tayong tatlong female tapos dalawang male kasi yung isang female na yan, yung pang-apat na female na wala na yan, lumalabas na yung bitubukan yan. So, nandyan lang sila, good condition. Ang problema, hindi pa rin sila nagda-drop kasi maliliit. So, may nagtatanong nga, no, kung ano yung mga strain na available natin. Parang gusto ko nga ito ibenta, no. Baka gusto nyo to mga gar. Ayan, 250 lang yan mga gar. Lahat na yan sila, maliban dito sa female na lumalabas yung bituka. Siyempre, hindi nyo na yan mapakinabangan. So, ito yung male natin. Ayan, mapapansin yung male. Tapos may 4 yan na babae. Ayan, tapos yung isang male, ito yung medyo orange. Hindi ko alam kung trip nyo rin yan. Pero kung bibili nyo to mga gar, 250 na lang yan bibigay ko. Kasi natatagalan ako sa kanya, no? Gusto kasi natin yung mabilis. Hayop ka talaga! Pero wala namang problema yan. Good condition naman yan sila. Walang sakit yung mga yan. Tapos malakas din yan kumain. So nandito yung female natin na full gold na ito yung pinakamalaki, no, sa lahat. Kumbaga, medyo malalaki, no, sa lahat. So tigil muna tayo sa pagbenta ng full gold kasi medyo maliit pa. Di totoo yan. So depende na lang sa buyer kung gusto niya yung ganyang kaliliit. Baka mahirapan kayong magantay sa kanilang pagdadrop. Tapos dito pa rin yung ating feeder. Yan, kitang-kita kahit yan, no, 'di ba? Ang galing. Ayun yung isa. So dalawang male, no, tsaka tatlong female. Tapos ang lalaki din, mga big mama yung nakuha natin. Ayan. So matagal-tagal pa to, pero malalaki na rin ang tiyan halos kasi tsaka masisipag sila sumundot, no, naghahabulan talaga sila. So dito siguro abutin ng isang buwan dito, may fry na tayo dito. Tapos ito yung feeder natin na free mga gar. Lalaki Yan. So nakaka-adjust na sila sa atin. Kasi dati medyo doon lang sila sa gilid nakatambay, no. So ngayon nandito na sila sa medyo kita, no. Tsaka nagre-respond na sila sa atin pag nagda-drop tayo ng pagkain. Yan. So may nagtatanong pala sa atin kung paano ko daw na-stay na malinis yung glass ng ating mga tank. So hindi yan malinis gar, tingin mo lang yan na malinis, malabo yan. May mga lumot-lumot yan siya. Sa kanya daw kasi watermarks. Yung watermarks kasi water composition kasi yan So baka magkaiba ng composition, no, yung tubig natin tsaka yung tubig mo. Kaya nagkakaroon ng mga watermarks, yung parang puti-puti, no. Parang ano daw yan Tingin ko yan, yung calcium content, no, ng water. Wow naman! Wow! Na gamit mo. So sa akin kasi siguro hindi masyadong mataas yung calcium content ng tubig dito sa amin. Kaya medyo matagal pero lumot. So the way ko siya nililinis, no, kinukuskus ko lang siya ng ganto. Magnetic na panlinis, ito yung ginagamit ko. Ayan. So yun lang ang ginagamit ko pang linis dito sa ating mga viewing spot, no, ng ating mga tank para hindi masyadong malabo. Pero kung titingnan mo yung mga gar, no, madumi yan, malumot kasi kailangan naman talaga. Ito lang yung medyo malinis kasi kaka-reset lang natin. So ang gagawin natin ngayon mga gar ay maglilinis tayo nito after ng video, no. Maglilinis tayo, tatanggalin natin tong mga poops na naman, no, kasi weekend ngayon, time ng overall na paglilinis. Yan. Tapos ito hindi ko pa nare-reset, no. Re-reset natin to, walang laman. Lalagyan natin yan ng mga meals na naman. Tapos ito yung re-reset ko rin to. Tatanggalin ko yung mga kasi kinakain na sila ng no. Sinasakop na sila ng lumot. Grabing lumot ng tank na ito. Kaso malabo lang yung camera natin, hindi na masyadong makita.
Pero grabing lumot niyan. Tatanggalin natin yan. Tapos linisin tayo itong mga maliliit, no? Yan. Tapos itong mga malalaki kung aabutin. Ito siguro sa sunod na lang to ulit. Baka sa sunod na lang na pag-off natin, no? Saka ito natin linisin. Medyo malinis pa rin naman yung mga beta tank natin. Ayan. So hanggang dito na lang muna mga gar yung ating video. Konting update lang natin sa ating channel. At shout out, no, sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin, no. Na-shoutout ko na rin kayo sa unahan ng ating video. So salamat sa inyong panonood mga gar, lalo na sa mga subscribers natin. Salamat sa pag-add, no, araw-araw. Sana patuloy niyong suportahan si Kuya Tems until na this channel maabot niya yung kanyang gustong maabot, no. So hanggang sa muli mga gar, ito ang inyong Kuya Tems na nagsasabi, to God be the glory. What they don't do shit.